inumpisahan ko tong life lesson na to, hindi ko maintindihan kung bakit. Alam niyo po, yung kinanta natin, ano po kanina sinabi, breakthrough is coming. Tama po ba? Si Lord ay merong miracle na pwedeng gawin. Tama po ba? At ang pag-uusapan po natin ngayon, hindi ko po nakausap ang team para maintindihan niyo po ito. Hindi ko po nakausap ang team, ang praise and worship team, pero ito po ang binigay sa akin ni Lord. The God of... Totoo po ba na ang Diyos natin kayang gumawa ng himala? Kayang gumawa ng himala. Tama po? At sa oras po na to, sino pong may dalangin sa Diyos? May pinagpipray ka kay Lord, Lord, ito yung hinihiling ko sa iyo. Lord, gusto ko magkaroon ng magandang buhay. Tama po ba? Sino lahat nagsabing gusto ng magandang buhay? Magandang buhay. Magandang bahay. Pangbayad ng bills, katulad sinabi ni Brother Felix. Tama po ba? Pangbayad ng bills, pinagpe-pray natin yan. Tama po ba? Pero ito po ang tanong ko po sa iyo sa umaga na to. Have you prayed to God and it didn't happen? Nag-pray ka na ba kay Lord pero hindi nangyari? Yes, talagang malaking yes. Tama po ba? For sure, lahat po tayo may prayer kay Lord na hindi nangyari. Kahit gusto man natin, kahit sa tingin natin tama po ba? Pero hindi nangyari. Ba't po kaya ganun? Napaisip po ba kayo, napatanong na po ba kayo sa Diyos? Na Lord, bakit hindi nangyayari yung prayer ko? Di ba maganda naman yung intention ko? Di ba maganda naman yung gusto kong mangyari? Pero bakit Lord, di nangyayari? Bakit po kaya? Ito po ang naisip ko dyan, baka po hindi pa time. Not yet. Tama po ba? Hindi pa time. May perfect time si Lord na ibibigay sa'yo. At hindi yung time mo. Na-experience nyo na po ba na sobrang gusto nyo yung bagay na yon o yung dreams na yon, yung goal na yon ay pipilitin yung mangyari. Tama po ba? Pero kahit anong pilit mo, kapatid, ano pong nangyayari? Ano yung nagiging end result? Wala. Hindi nangyayari. Tama po ba? Kasi may perfect time si Lord. Hindi po sa time natin. At hindi lang po not yet time, baka not for. Hindi po lahat ng prayers natin ay akala natin nakakabuti sa atin. Baka akala natin blessing maging chaos. Baka akala natin yung prayer na yun, na Lord, gusto ko nito, lalo kang mawala sa Diyos. Tama po ba? Baka hindi para sa iyo, kapatid. Baka pinipilit mo lang kasi akala mo tama, pero sa Diyos hindi. At alam niyo po, ito ang malupit, naiisip ko, ang tao po, shallow ang tao. Tama po ba? Shallow ang tao. Mababaw. Mababaw ang tao. Lagi po tayong may plan A at plan. Tama po ba? Plan A, plan B. At sa plan A, plan B, yun lang ang gusto natin. Plan A, plan B. At kapag hindi nangyari yun, ano pong mangyayari? Magtatampo tayo kay Lord. Lord, bakit ganon? Pero itong malungkot, kapatid, hindi natin nakikita to na yung plan D, plan E ay mas maganda para sa'yo na ginagawa ng Lord. Tama po ba? Na hindi lang natin nakikita kasi ito lang yung gusto natin, yung plan A at plan B. Kaya pag-iisipan po natin na si Lord may better plan para sa'yo. May better plan. At hindi lang po yan, only God can answer your prayer. Tama po ba? May prayer po ba kayo na si Lord lang yung makakasagot? Alam niyo po ako, madami akong prayer sa Lord. Ako po, nananalangin ako, Lord, bigyan mo naman ako ng bahay. Hindi ako mayaman, Lord, pero bigyan mo ako ng bahay. At alam ko, sa kapasidad ko, sa ability ko, malabo. Malabo. Pero naniniwala ako na si Lord kaya niyang ibigay yon. Amen? Kaya ni Lord ibigay. Kasi alam niyo po, ito pong naintindihan ko dyan, sometimes our prayers can be answered only in miracle. Tama? May mga prayers po tayo na akala natin kaya nating sagutin, kaya nating gawin, pero si Lord lang ang makakasagot. Ang Diyos lang. At tuloy ko lang po, alam niyo po, ang miracle, ito po yan, it's a supernatural work of God. Ang supernatural work of God, sabihin, si Lord lang ang makakagawa, kapatid. Hindi kayang gawin ng tao. Amen po ba? Hindi kayang gawin ng tao, si Lord lang ang makakagawa. Si Lord lang makakaayos ng buhay mo. Si Lord lang magbabago sa'yo. Si Lord lang.
At alam niyo po, ito ang nangyayari. Minsan gusto nating gawin yung miracle na hindi natin pwedeng gawin. Tama po ba? Si Lord gumagamit lang po ng tao. Katulad ni Moses, ginamit po siya. Ano pong ginawa ni Moses? Hinati yung Red Sea, ang dagat. Isipin niyo po, si Moses po ba ang gumawa nun? Hindi. Kung hindi si Lord, si God. Wala pong taong kayang gumawa ng miracle. Ginagamit lang sila ni Lord. At tutuloy ko lang po, miracle is a divine work of God that transcends human, hindi kayang i-comprehend. Tama po ba? Hindi lubos maisip. Isipin niyo po ito, si Peter nakapaglakad sa tubig. Maiisip niyo po ba yon? Hanggang ngayon, sa panahon po natin, walang kayang lumakad sa tubig. Amen po ba? Wala. Kahit pilitin natin, kahit tumakbo ka ng mabilis, malalaglag ka. Hindi po posible. Pero si Lord, posible sa Diyos. Amen po ba? Posible. Hindi maintindihan. Sabi po, di ba sa Bible, His thoughts are higher than His ways are higher than hindi natin makukomprehend. Ganun gumalaw ang Diyos sa buhay natin. At tutuloy ko lang po, ito po ang mga miracle sa Bible, healing miracle. Sino po ang kailangan ng kagalingan sa oras na ito? Kagalingan, kung sa pag-iisip man yan, sa sakit man yan, pwede kang pagalingin ng Diyos. Alam niyo po, si Jesus, nagpagaling siya ng 10 ketongin. Tama po ba? At pinagaling ng Diyos yun. Kaya magpagaling ng Diyos. Si Peter, nagpagaling siya ng may sakit. Sabi niya, I don't have any silver or gold, pero meron akong power ni Lord. Ibibigay ko sa'yo. At bigla pong tumayo yung pilay. Ganon makapangyarihan ng Diyos natin, kapatid. Amen po ba? Makapangyarihan ng Diyos natin. Nature miracle, kapatid. Si Jesus lang ang nakapagpatigil ng bagyo. Sino pong may kaya? Wala pong nakakapagpatigil ng bagyo kahit tao. Wala. Walang gagawa nun. At hindi lang po yan, restoration miracle. Pag restoration miracle, ano po ba yan? Yung nagka-cast out ng demon. Nagka-cast out ng demon. Ano pa po ba? Nagbuhay ng patay. Si Jesus, binuhay niya yung patay. Amen po ba? Si Elijah, yung namatay na bata, dinalangin niya, binuhay ng Diyos. Namatay. Kaya ng Diyos. At ano po yung sumunod? Provision. Si Lord nagpo-provide sa tao niya. Sa anak niya. At hindi madamot ang Diyos natin. Kaya mag-provide ng Diyos. At alam niyo po, nung inaaral ko tong mga bagay na to, ano po yung makikita nyo dyan? Sige nga po. Ano pong makikita nyo dyan? Kung inaaral ko siya, paano nagkakaroon ng miracle? Alam niyo po, may isang sani. Ano po yung sani? Problema. Tama po ba? Sa lahat ng miracle, lahat may problema. Tama po ba? May problema. Laging may problema. Yung may sakit, naketungin, may problema. Si Moses, tatawid sila ng Red Sea, may problema. Laging may problema, kapatid. Sino pong may problema sa araw na ito? Amen, may problema talaga. Lahat tayo may problema. May pinagdadaanan tayo. Tama po ba? At alam niyo po ito, naintindihan ko dyan, if there is no problem, there is no miracle. Tama po ba? Kasi ano yung sasagutin ng Diyos kung wala namang problema? Walang problema, ano sasagutin ng Diyos? Gusto mong sagutin ng Diyos yung problema, gusto mong sagutin ng Diyos na wala ka namang problema, pwede po ba yun? Wala akong problema. Sasagutin ako ni Lord. Pwede po ba? Laging may hinihiling. Tama po ba? May hinihiling, may problema, kaya may miracle. At gusto ko lang po ituloy dyan, God allows situations far beyond our control to show His power to us. Yung beyond our control, have you experienced po na meron sa'yo, sa buhay mo, na nagkaroon ka ng problema na out of control? Na hindi mo alam yung sagot. Tama po ba? Hindi mo alam yung sagot, hindi mo alam yung solusyon sa problema na yon. At ano sasabihin nyo, kapatid? Tama po ba? Ipapa sa Diyos ko na lang. Out of control eh.
Hindi ko na alam, Lord. Hindi ko na kaya to. Itong sakit na to, Lord, hindi ko na alam anong gagawin ko. Ipapasa Diyos ko na lang. Ginawa na ng doktor ang lahat. Pero wala pa din, Lord. Ikaw lang ang may sagot. At alam niyo po, bibigyan ko lang po kayo ng konting dyan, na alam niyo po ang problema, kapag ang problema galing sa kasalanan mo, hindi sasagutin ng Diyos yan. Amen? Kung ang problema ay galing sa kasalanan mo, hindi sasagutin ni Lord yan. Kasi kasalanan mo yan ginawa mo yan. Pero yung out of control, yung bigla na lang hindi mo alam, bigla ka nagka-problema, si Lord ang sasagot. Bibigyan ko po kayo example. Yung asawa ko po ay nagtatrabaho po siya sa isang golf course dati, nung pandemic. At one day, magaling po yung asawa ko, magaling po yun sa trabaho, at para po siyang nagmamanage ng golf course siya. At one day, ang ganda ng golf course, okay naman, ay biglang ang sabi ng boss, may retrenchment. Alam niyo po yung retrenchment? Yung yung cutting, magkakat ng cost, mag-reduct, di po ba? Magtatanggal. So ngayon, kailangan magbawas ng cost, nasama po siya sa babawasan. Ano po maiisip niyo kung ganon? Okay yung performance, okay naman ang lahat, okay yung panahon mo, pero biglang ikaw yung binigyan ng problema. Ano pong masasabi niyo sa Diyos? Bakit ganon, Lord? At alam niyo po, yung asawa ko, umiiyak siya habang sinasabi niya sa boss niya. Umiiyak po siya. At alam niyo po, magaling ang Lord Pagkababa pa lang niya, merong boss na naman na kumuha sa kanya. Wala pang 1 minuto, kinuha agad siya. At mas gumanda pa po yung trabaho niya. Ganun kagaling si Lord. Hindi ikaw yung may gawa. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ikaw yung may gawa ng problema, pero yung problema na yun ay pwede maging blessing. Pwede maging blessing sa'yo. At gusto ko lang po ipakita sa inyo to. Alam niyo po bang storya na to? Elijah and the widow. Ito po ay may kita sa 1 Kings 17. Alam niyo po, ito po ay magandang story na nagpapakita sa power ni Lord. At gusto ko lang bigyan po kayo ng context nito. Sa panahon po ni Elijah, meron pong hari na si King Ahab. At si King Ahab po, ang sinasamba niya ay hindi si Yahweh, kung hindi si Baal. Tama po, si Baal. At ang nangyayari po nung panahon na yon, si Baal ang sinasamba at yung pagsamba kay Yahweh ay napupunta kanino po? Kay Baal. At ngayon ang Diyos nagalit. Nagalit ang Diyos. Bakit nyo binibigay sa Diyos-Diyosan ng pagsamba kung di dapat sa akin? Kay Yahweh. Amen po ba? Kay Yahweh lang ang pagsamba. At ang nangyari po noon, ang ginawa ng Lord, nagdala po siya ng ano po ba ang word na yun? Tagtuyot. Tagtuyot sa lugar na yon. At alam nyo po anong koneksyon ng tagtuyot? Pag may tagtuyot, ano po yung sumunod? Taggutom. Tama? Pag may tagtuyot, merong taggutom. At ito po, si Elijah po ay kailangan niya pumunta sa isang lugar. Kailangan niya pumunta sa isang lugar. At ito po yung story. Then the word of the Lord came to him. Nalaman na ni Lord dun sa lugar ni Elijah ay ano na po, tuyot na. Hindi na siya makakainom, wala nang pagkain. At ito ang inutos ng Lord, arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon. And ano sabi po doon? Dwell there. Pumunta ka doon. Behold, I have commanded a widow there to, may inutusan akong isang balo na magpapakain sa'yo. Isang balo na magpapakain sa'yo. At tutuloy ko lang po. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, a widow was there gathering. Tingnan niyo po ito, no? Gabi si Elijah. Tuloy lang natin. And he called to her and said, bring me a little water in a vessel that I may. Isipin niyo po si Prophet Elijah, pagkadating pa lang niya, papa-imagine ko po sa inyo, pagdating pa lang niya ng church, uutusan niya yung isa dyan. Bigyan mo nga akong tubig. Gagawin niyo po kaya? Hindi. Nakita ko yung mga, sino ka ba? Sino ka ba? Ba't mo ko inutusan? Tama po ba? Ganun yung may isip natin?
Pero tingnan niyo po yung ginawa ng babae. Sabi, bring me a little water in a vessel that I may drink. And as she was going to bring it, tingnan niyo po dadalhin na, masunurin yung babae. Padala ng Lord Amen po ba? Sinong gusto dito maging padala ni Lord? Sinong gusto maging blessing sa iba? Amen. Mas better po yun kaysa nangungutang. Tama po ba? Mas maganda na blessing tayo. At tingnan niyo po, sabi doon, pagkadating pa lang, ibibigay na yung tubig. Ano sabi? And he called to her and said, bring me a morsel of bread in your... Ay, pambihira, demanding. Tama po ba? Kakabigay mo pa lang ng tubig, uutusan ka ulit. Bigyan mo naman ako ng konting tinapay. Papayag po kayo o hindi? Hindi. Nakikita ko na po sa mukha nyo. Hindi. Bakit? Pero ito po ang sinagot nung balo. And she said, as the Lord your God lives, I have nothing. Wala po akong naluto Wala Wala akong ginawang bread. Only a handful of flour in a jar, and a little oil in a... Grabe, no? Ito lang po ang meron ako. At gusto ko pong pa-imagine ito na ang babae na yon ay poor. The word, ano po? Poor. Mahirap. Bakit po mahirap? Ito lang po ang meron siya. Gusto ko ma-imagine nyo po yan maigi. Kasi baka hindi natin naiintindihan kung gaano kalupit ang Diyos natin Kung gaano kagaling ang Diyos natin. Ito lang po ang meron yung babae. Yung handful of at katiting na oil. Kaya nyo po kayang maggumawa ng bread dyan? Kaya po kaya natin? Nakikita ko lahat po ng itsura nyo. Imposible. Imposible na may mangyaring ganyan. Nakakain pa, ikaw, kakain ka pa sa meron lang ako? Kakain ka. At alam niyo po, ano yung tumatak sa akin na word dyan sa verse na yan? Ito po yung tumatak sa akin dyan. Sabihin nga po natin malakas. Little. Lahat po tayo merong story of little. Tama po ba? May mga little tayo. Little faith. Sino po may little faith? Minsan, totoo po yan. May little faith, little money. Konti lang ang pera. Tama po ba? Konti lang ang pera, little faith, little money, little talent. Baka may talent ka. Little strength. Baka naman pwedeng gamitin to ni Lord. Pwede po ba? Yung word na little, pwede bang gamitin to ng Diyos? Sa tingin po ng tao, pag little, anong masasabi natin? Negative. Tama po ba? Walang magiging positive sa atin kapag little lang ang meron sa atin. Wala. Laging negative. Kasi yun lang ang meron tayo Tama po ba? Little. Pero ito po ang gusto kong maintindihan natin. Sino pong gustong ma-experience ang God's miracle? Sinong gusto? Amen? Ito po yan, how can I experience God's miracle? Ito po yan, dito lang natin, ito lang po yung pag-aaralan natin. You must believe in God at all cost. May cost. Amen po ba? May kailangan kang ibigay o gastusin. Amen po ba? Bakit po at all cost? Gusto ko pa intindi po sa inyo. Ulitin ko pong basahin pakinggan niyo po ako. And she said, as the Lord your God lives, I have nothing baked, only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. And now I am gathering a couple of sticks that I may go and prepare it for myself. Yung nakikita niyang babae na pumupulot ng sticks, ay may purpose pala. Ano po yung purpose? And I may go and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die. May cost. Sino pong kayang ibigay ang lahat sa Diyos? Na ito masasabi ko, patay kung patay. Ano po ang may isip nyo agad kapag ganyan? Mamamatay na lang kami. Okay na yan.
Kakain na lang ako ng konti, kakain na yung anak ko, pati ako, mamamatay. Isipin niyo po ito, kung ganun po yung experience niyo, meron kayong little, ibibigay niyo pa po ba sa propeta? Ibibigay niyo pa po ba? Ibibigay niyo po ba? Ano po yung gagawin natin sa totoo lang? Itatabi, narinig ko, itatabi. Sa'yo na lang. Tama po ba? Kasi mamamatay ka eh. Ito yung huli kong pagkain eh. Tama po ba? Ito yung huli kong pagkain, akin na lang to. Ba't ko pa ibibigay sa'yo? Tama po ba? At alam niyo po, yun yung nangyayari dahil ito lang yung naiisip natin. Hindi tayo naniniwala. Tama po ba? Hindi tayo naniniwala. Ano po ang kabaliktaran ng believe? Ano po? Unbelief. Pero ito po ang kabaliktaran niyan kung bakit nangyayari bakit hindi natin ginagawa yung maniwala. Dahil ito po. And Elijah said to her, do not. Pag merong kang little, tama po ba, matatakot ka. Kasi pwede kang mamatay. Yun ang katotohanan kahit sa mundong ito. Kaya po tayo nagtatrabaho para po may provision tayo sa araw-araw. At pag kumonti ang pera natin, nangangamba tayo. Tama po ba? Kasi yung mga taong inaalagaan mo or minamahal mo, pwedeng hindi sila kumain. Yun ang masakit. Pero tingnan niyo po, no, sabi ni Elijah, do not fear. Huwag kang matakot at hindi mo na ako tutuloy. Huwag tayong matakot. Alam niyo po, ito po ang fear. Fear will make us. That's the truth. Kaya hindi tayo naniniwala sa Diyos kasi bakit? Meron tayong fear. Natatakot tayo na baka, Lord, mauubos to. Lord, hindi mangyayari yung plano ko. Lord, hindi mangyayari yung gusto ko sa buhay ko. May fear ako, Lord. At alam niyo po, yung fear, kapag meron ka na niyan, ito pa po ang nangyayari sa'yo. Nagkakaroon ka ng ano daw po? Doubt. Nagda-doubt ka na. Bakit po? Pag nagdadasal ka kay Lord, sa totoo, biglang magdadasal ka, pag nagdasal po ba tayo kay Lord, wala po ba kayong doubt? O minsan, kapag nagpe-pray ka kay Lord, may doubt ka pa din. Minsan, narinig ko. Totoo, tama po ba? Minsan. Minsan, nagda-doubt ka. At alam niyo po, ito yung nagiging result dyan. Pag may fear, nagkakaroon ng doubt. At sumusunod dyan, ano daw po? Disbelief. Hindi ka na naniniwala. Ayoko na. Hindi naman nangyayari yung prayers ko eh. Walang miracle. Hindi totoo yan. Walang nangyayari. At hindi lang po yan, ano yung sumunod, 3 di lang po yan, ano pa po? Disoriented ka na. Naku-confuse ka na, ano yung tama at mali. Hindi mo na alam. Wala na, hindi ko na alam. Ang gulo na talaga. At alam niyo po, ito yung nangyayari sa atin dahil sa fear. Kinakain tayo ng fear. Pero babalikan ko lang po, sabi doon, do not fear, go and do as you have said. Huwag ka matakot, sabi ni Elijah, huwag ka matakot. Pero gawin mo to, but first, make me a little cake of. Ang lupit ni Elijah. Wala na ngang bread, nagpagawa pa po ng cake. Sobrang demanding to. Sa normal na tao po at hindi kilala ang Lord, baka mas stumble ka na. Pambira, wala na nga po kong bread eh. Flour na lang at oil. Gusto mo pa ng cake? At alam niyo po, gusto ko pa imagine sa inyo, ano yung cake? Ito po yung cake. At sa Bible po, pag cake, binibigay po yan sa templo ng Diyos. Gumagawa ng cake at binibigay sa Diyos. Isipin mo, yung ibibigay sa Diyos, ibibigay mo kay Elijah. Ibibigay mo sa Diyos. Pambira, mamamatay na lang kami, kakain ka pa ng cake. Grabe naman to si Prophet Elijah. At alam niyo po, nung iniisip ko to, ito yung pumasok sa isip ko. Lavish request. Sobra naman yung request mo. Sobra naman yan. Kayo po ba, susunod po ba kayo? Ganun na yung demand, ang taas ng demand. Susunod pa din po ba? Baka hindi na. Natatawa na tayo. Baka hindi na. Wala na nga akong tinapay eh. Gusto mo pa cake? Pero alam niyo po, itong lavish request ay merong ganito. Assurance from God.
yung request na galing kay Lord, kasi pinadala siya, tama po ba? Ay may assurance na nanggagaling kay Lord. Tingnan niyo po. Sabi doon, for thus says the Lord, the God of Israel, the jar of flour shall not be spent, and the jug of oil shall not be. Yung flour na yan, tingnan mo salita lang to ni Elijah. Hindi po si Lord ang kausap nung balo, si Elijah lang po. Hindi mauubos ang flour mo, at hindi mauubos ang oil mo. Until the day the Lord sends rain upon the earth. Hanggang bumalik ang, ano po bang kapalit ng tagtuyot? Sagana yung di po ba? Yung sagana na panahon. Tag-ulan. So pag dumating daw po yun, papakainin siya ng Lord. Wow! Pero, imagine ko lang po ulit sa inyo, gusto ko po manamnam natin tong verses na to. Sinabi lang to, parang ganito, sinasabi lang ng pastor, makikinig ka kaya? Tama po ba? Makikinig ka kaya? Kung sinabi lang ng pastor, na magtiwala ka sa Diyos, huwag kang matakot dyan sa problema mo. Mas malaki ang Diyos mo. Maliit lang ang problema natin. Mas malaki ang Diyos natin. At sinasabi to ni Elijah, at alam niyo po, ito naisip ko dyan, if we can solve everything, we will not trust God. Tama po ba? Kung lahat kaya nating solbin, kaya nating solusyonan sa buhay natin, hindi tayo magtitiwala sa Diyos. Hindi tayo magtitiwala. Kahit anong gawin po natin, hindi tayo magtitiwala sa Diyos. Kasi bakit? Kaya nating gawin. Kaya alam niyo po yung problema, nagiging blessing. Bakit po? Nagtatrust tayo sa Diyos. Naniniwala tayo sa Diyos. At alam niyo po, sana ito po yung gawin natin. Faith over, dapat ito lang yung fear. Ito yung faith natin. Dapat malaki ang faith natin kay Lord. Amen po ba? Malaki ang faith natin kay Lord. At ano po ba yung ginawa ng babae? Ito po matututunan natin dyan. Kung gusto natin ma-experience yung God's miracle, ito po yung sumunod dyan. Let God. Bakit po let God use you? May choice yung balo. Amen po ba? May choice. Pwede niyang sundin o pwede niyang talikuran si Elijah. Pwede niyang pakainin na lang ang sarili niya. Pero basahin po natin, ito po yan, and she went and did as Elijah said, and she and he and her household ate for many. Wow! Ginawa daw po nung babae yung nire-request ni Elijah na cake, at isipin niyo po ito, sa konting handful of flour at konting oil, kumain sila ng madaming. Ang galing ng Diyos. Kaya po bang i-comprehend? Kaya po bang maisip to yung ginawa ng Diyos? Pero ano pong ginawa ng babae? Nagpa-gamit siya. Ba kapatid, gusto kang gamitin ng Lord para maging blessing, ayaw mo magpagamit. Kasi ang story mo, little lang. Pastor, maliit lang tong meron ako eh. Kapatid, kahit maliit yan, palalaki ng Diyos yan pag ginamit mo. Kay Lord. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Ayun ang sabi ng salita niya eh. Yung little na yon, yung talent mo, yung money mo, kung ano man yan, na ibibigay mo kay Lord, palalaguin ng Diyos yan. Palalaguin ng Diyos. At alam niyo po, ito ang nakita ko dyan, obedience will lead to. Kasi bakit po? Sa Bible, laging merong obedience. Tama po ba? Kung hindi ka sumunod, hindi mo ma-experience ang Diyos. Hindi mo ma-experience. Kasi bakit ka sasagutin ng Diyos kung siya nga hindi mo siya pinipili? Paano ka sasagutin ng Diyos? Pero kung susunod ka sa Diyos, ma-experience mo yung miracle. Amen po ba? Kunyari, ito lang po, bigyan ko example. Kung sinasabi sa'yo ni Lord, magpagamot ka kasi may sakit ka. Ay hindi po, mag-ano lang ako, maglalagondi lang ako. Ano po mangyayari? Mas lumalala. Imbis na sagutin ka ng Diyos, lalong lumalala yung sakit mo. Kasi may gustong inililid sa'yo si Lord na hindi mo ginagawa, kapatid.
na dapat sumunod ka sa Diyos. At ito po yan, why do people find it hard to obey God? Bakit ba nahihirapan tayong sumunod? Bakit po ba? Ano sa tingin nyo? Ano po? Selfish, ano pa po? Hindi ka nagtatrust. Tama? Hindi ka susunod kasi hindi ka nagtatrust eh. Tama po ba? Pero ito po naisip ko dyan, because people want to obey what they gusto lang sundin ng tao yung gusto niyang sundin. Kasi ang isip ng tao, lagi siya ang tama. So, paano natin ma-experience yung miracle na yun kung ayaw natin sumunod? Amen po ba? Paano natin ma-experience kung ayaw natin sumunod? At hindi lang po yan, provision comes when you nakita po natin, tama po ba? Nung nag-obey yung babae, may provision. Gusto mong mabayaran yung bills mo, pero ayaw mo sumunod kay Lord. Ayaw mong mag-worship kay Lord. Ayaw mo magbigay kay Lord, tas gusto mo sagutin ka niya. Pag-isipan po natin yon. Yung tithes and offering, yun na nga lang yung ibibigay mo sa Lord. Ilang percent lang po yun? 10 lang po ang ibibigay mo kay Lord. Magkano po yun sa inyo? 90. Tapos hindi natin kaya ibigay kay Lord. Tapos yung 90 na yon nagkukulang. Tama po ba? Nakangit. Tama po ba? Nagkukulang yung 90 na yon. Kasi hindi mo kaya magbigay sa Diyos. Kasi hindi ka, tingnan niyo po ito, isipin niyo pa po ito. Kung hindi ginawa nung balo sundin si Elijah, ano po ang kakasapitan nila? Mamamatay na lang sila. At hindi pa sila nagamit ng Diyos. At gusto ko pa pong maintindihan nyo na yung balo na yon ay hintil, Gentile. Sabihin si Lord, kahit Gentile tayo po, Gentile, hindi tayo Jewish, pwede tayong gamitin ng Lord. Pwede kang gamitin ng Lord. Pwede kang maging blessing, kapatid. Pwede. Kaya ang pagsunod po ay merong provision sa pagsunod. Tuloy ko lang po. The jar of flour was not spent, neither did the jug of oil become empty. Hindi naubos ang lahat. According to the word of the Lord that He spoke by Elijah. Kasi man of God ang nagsabi. Magtiwala ka sa akin, do not fear. Magtiwala ka. Ito po, tutuloy ko lang po, in times of crisis are prime time for. Kaya pag nagkaroon po kayo ng problema na hindi nyo gawa, ulitin ko po, pag nagkaroon kayo ng problema na hindi nyo gawa, sasagutin ka ng Diyos. Sasagutin ka ng Diyos. Kasi alam nyo po, si Lord gusto niya ito. Miracle provide evidence of God's presence and power in the world. Kasi gusto ni Lord na ipakita niya yung power niya sa iyo para maniwala ka sa Kanya na totoo ang Diyos. Amen po ba? Totoo ang Diyos. At tayo po, alam niyo po, bakit ko sinasabing totoo ang Diyos? Hindi natin kayang dagdagan ng ating buhay. Bukas or mamaya, hindi po natin alam kung buhay pa din tayo. Si Lord lang ang may kakayanan magdagdag ng buhay natin. Yun pa lang po, ebidensya na totoo ang Diyos. At magtatapos po ako dito, does God still perform miracles today? Hindi po natin naririnig ang Diyos ng, ng personal? Ano bang dyan? Ng audible. Yun, yung magandang po. Hindi natin siya narinig ng audible, yung talagang narinig natin. Pero naniniwala ko kinakausap tayo ng Diyos. Amen po ba? Hindi natin nakikita ang Diyos, pero may ginagawa ang Diyos. Amen po ba? Totoo ang Diyos kahit di natin siya nakikita. Amen po ba? Totoo ang Diyos. At mag-e-end po ako dito. Kilala niyo po ba tong tao na to? Baka nakikita niyo po siya diyan. Siya po ay isang marshal. At gusto kong patunayan na totoo ang Diyos. At gumagawa ng miracle ang Lord dito sa church na to. Bakit po? Ito po si Brother Erwin Icnad. Kung kilala niyo po siya, kung makikita niyo po siya, nagmamarshal or nag-aano sa parking, or baka mamaya nakakamayan niyo, siya po ay isang jeepney driver. Nagpaalam po ako sa kanya, ikukwento ko po yung story niya.
At alam niyo po, si Brother Erwin Nick dahil jeepney driver siya, nagkaroon siya ng problema sa operator. Nagkaroon siya ng problema sa operator. Alam niyo po yung operator, tinaasan yung boundary niya. Eh syempre po, pag tinaas yung boundary, tataas din yung kailangan niyang quota. Tumaas yung boundary, kailangan tumaas yung quota para meron po siyang maiuwi. Kaso nilalaban niya, ayaw siya pakinggan. Ang nangyari po sa kanya, inalis siya. Nawala siya sa pagiging driver. Ngayon, siya po ay may pamilya, may kailangan niya mag-provide. Tama po ba? Lahat tayo, kailangan natin mag-provide. At alam niyo po, namamroblema siya. Parang sabi niya sa akin, naalala ko lang po nag-usap lang kami sa labas. Sa labas kami nag-usap. Sa labas po talaga, sa may parking, nagkakwentuhan kami. At sabi niya, Pastor, alam mo yun, naniniwala lang ako kay Lord. Wala ako eh. Sabi niya, wala akong mapapakain. Pero ito malupit, Pastor, hindi kami nagutom. Wala siyang pera. Wala eh. Walang income eh. Pero hindi siya ginutom ng Lord. And one day, ito yung malupit, ito yung miracle. Miracle na nga po yun na nagpo-provide ang Lord eh. Amen po ba? Miracle na yun eh. Pero ito yung malupit, one day, may kausap siyang kumpare niya, nag-uusap sila sa jeep, at may isang stranger. Stranger. Tingnan niyo po stranger. The word stranger, hindi niya kilala. Biglang lumapit po sa kanya. Biglang lumapit. Sabi niya, bro, gusto mo bang gamitin tong jeep ko? Wow. 18 months mong babayaran yung boundary every day. 18 months. After 18 months, sa'yo na yung jeep. Sa'yo na tong jeep na to. Ganun kalupit si Lord gumalaw. Umiiyak lang siya, Lord, bless me, Lord. Ikaw ang may kayang gumawa ng miracle. Hindi ko na alam eh. Hindi ko alam eh. At alam niyo po, nagulat siya. Totoo, alam niyo po, sabi ko sa kanya, sorry po sabi ko sa kanya, Brother Erwin, hindi ka nagsisinungaling Mahirap. Siyempre, ite-testify natin si Lord eh. Hindi po ako pwede gumawa ng story Amen po ba? Kailangan totoo. At sabi niya, hindi, Pastor, totoo yan. Papatunayan ko yan. At ito pa ang malupit, Pastor. Nung tinitingnan ko na ang jeep, ito yung tumatak sa akin sa jeep. Ano nakabasa po? With God, all things are possible. Sa Diyos, lahat posible. Sa tao, hindi. Sige po, palakpakan natin ating Panginoon. Sa Diyos, posible. Sa tao, hindi. At ito ang nagpapatunay na ang Diyos natin ay buhay. Amen po ba? Ang Diyos natin ay gumagalaw sa buhay natin. Hindi ba natin nakikita? Hindi man natin nararamdaman. Gumagalaw ang Diyos sa buhay natin. At alam niyo po, it has a purpose when God allow miracle to happen. Alam niyo po, may purpose kung bakit gumawa ng miracle si Lord. Alam niyo po, yung jeep na yon, ginagamit niya po na transportation yon para magdala po ng mga tao dito sa church. At pati yung mga kapitbahay niya, yung bahay niya, ginamit na niyang C2S. Pinag-C2S na niya at yung kapitbahay niya, in-invite niya at dinadala po niya sa church. Yung iba, nakausap ko na po. At alam mo po, alam niyo, na-experience nila si Lord. Totoo ang Diyos. Nararamdaman daw po nila ang Diyos dito. Tunay ang Diyos natin. Amen po ba? May purpose. Kung bakit ginagawa ni Lord yung miracle, para makita mo yung ebidensya na yan. Na totoo ang Diyos. Our God is a miracle-working God. Amen po ba? Kayang gumawa ni Lord ng miracle. Kaya ni Lord gumawa ng miracle. And I will end with this. In Matthew 19:26, Jesus looked at them, ang kausap ni Lord, ang disciples, and said, with man, this is impossible. But with God, all things are possible. Sige po, palakpakan po natin ating Panginoon. Sambahin po natin ating Panginoon. Tumayo po tayo. Karapat dapat siyang sambahin ang tunay na Diyos. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop
stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Come on, lift up those hands. Lift up those voices. We say, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, even when. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You'll never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop. Come on, we declare He's a miracle working God. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. 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 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You're a miracle working God, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. We declare waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Come on, with all of our voices, we declare, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. We declare, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Come on, we shout it out. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Come on, with all of our voices, we say, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. We declare healing, God. We declare waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 'Cause that is who you are. That is who you are. That is who you are. Waymaker. That is who you are. God, nothing is impossible with you, God. Walang imposible sa iyo, Lord. At kapatid, ngayon sa oras na to, naniniwala ako na kinakausap tayo ng Diyos. Alam niyo po, may I share to you, nakalimutan ko lang po sabihin to. Alam niyo po, one day, may kumausap sa akin, Pastor, alam niyo po, may sakit ako. May sakit ako at sobrang lahat ginawa ko. Pumunta ako sa doktor, hindi ako gumaling. Pumunta ako sa albularyo kasi akala ko, yun ang makakapagpagaling sa akin eh. Hindi ako gumaling. Pero ito, sabi niya, Pastor, nung pumunta ako sa altar, nung nagpa-altar call ka, pinagaling ako ni Lord kinabukasan. Kapatid, totoo ang Diyos. Hindi po ako yung nagsasabi niyan. Pwede akong gumawa ng story, pero syempre kay Lord yan eh.
Kaya ngayon sa oras po na to, kapatid, kung gusto mo ma-experience yung God's miracle, I invite you to come to the altar of the Lord. Come to the altar of the Lord. Kung naisip mo, Lord, ito ang prayer ko, ito yung puso ko, come. Punta po kayo dito sa harapan. Alam niyo po, yung babae, ginawa niya, pumunta siya kung saan inutos ng Diyos sa kanya. Kapag hindi mo ma-experience, kung hindi ka mag-o-obey, hindi mo yan ma-experience. Pero kung gusto mo ng miracle na nanggagaling kay Lord, come to the altar of the Lord. Come. Kasi hindi kayo sa akin lumalapit, kapatid, kundi sa Diyos na buhay. Sa Diyos na dakila. Come. Sige po. Sige po. At sambitin nyo sa puso nyo, Lord, ito ang dalangin ko. Lord, ikaw ang nilalapitan ko, Panginoon. Ikaw ang sasagot, Panginoon, sa kailangan ko. Lord, ikaw lang ang sagot sa dalangin ko ito. Make a miracle worker, Promise keeper, light in the darkness, my God, that is God is who here. you are. We If declare, you want miracle to happen in your life, come to the altar of the Lord. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. We say, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. We declare, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. Worship the Lord today. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Receive the healing power. Receive the provision. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Let you pray. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Provision is coming. Healing is coming today. Miracle worker, declare to God. Keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Come on, only your voices, we shout it louder. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, Light in the darkness, my God, that is who you are. you're miracle working God. Waymaker, Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 You're the God who heals, God. And That is who you are. you're our provider, God. That is who you are. That is who you are. With God, all things are possible. Lord, sa lahat, Lord, sa iyo lang ang posibleng mangyari, Lord. Sa iyo lang. Panginoon, narinig niyo po ang puso ng bawat isa sa oras na ito, Lord. Panginoon, hindi ko alam kung paano ko tatapusin to, Panginoon.
yung service na to, pero naniniwala ako, Lord, nakatatagpuin niyo po kami, Panginoon. Yun ang mahalaga, Panginoon. Kulang ang salita namin, Panginoon, Lord. Pero yung puso namin na, Lord, binibigay namin ang buong puso sa iyo. Lord, at all costs, Panginoon, we want to believe in you, Lord. Lahat ibibigay namin sa iyo, Panginoon. Yung buhay namin as a living sacrifice, God. Holy and pleasing to you, God. Lord, we just want to honor you, God. Sa buhay namin, Panginoon. Kasi, Panginoon, provider ka. Hindi mo kami iniwan, hindi niyo po kami pinabayaan, Panginoon. And all we need is your presence right now, God. Yung presensya mo lang ang kailangan namin, Panginoon. Lord, kailangan namin ang presensya mo at pagmamahal mo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyo. Kasi naniniwala ako, Panginoon, na kapag lumabas kami dito, Panginoon, kinatagpo niyo na po kami. Sinagot niyo na po kami, Panginoon. May miracle na mangyayari sa buhay namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Lord, naniniwala kami, Lord. Kahit anong sakit yan, kaya mong pagalingin, Panginoon. Kaya mong pagalingin kahit ano man yan, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon. At kaya mong mag-provide, Panginoon, sa amin. Kahit kami, Lord, nagkukulang kami sa inyo, Lord. Lord, yung pabor mo lang ang kailangan namin sa oras na to. Let your favor shine on us, God. Lord, salamat sa lahat, Panginoon. We honor you, God. We worship you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Sige po, sambahin natin ating Panginoon. Hallelujah! We worship you, God! We honor you, God! We honor you, God! Happy Sunday po.